Good morning po. Once again, ako po si Father Tani from Dipolog. No? Mga ilang beses na rin po akong nakapagmisa dito sa parokya ni Father Tupi. Anyway, kumusta po kayo? Do you or do we consider ourselves disciples or followers of Christ? Yes or yes? Magaling, no? Kumusta naman ang ating buhay, no? Bilang followers or disciples of Christ? Okay ba? Okay ba? Pero parang hindi kumbinsido, no? Okay lang 'yan, no? Kasi nga, no, sabi pa nga, when we talk about life, we cannot also do away with suffering, no? May nagsasabi na to live is to suffer. To live is to suffer. At kahit na sa ating buhay pananampalataya, sa ating buhay as disciples of Christ, no, striving to follow Christ, ay nandun pa rin or hindi pa rin natin maiwasan ang paghihirap, no, sa ating pagsisikap na sumunod kay Kristo. Akala natin maganda ang buhay, masaya ang buhay, pero hindi maiwasan, mas mahirap pa nga ang buhay, no? Pero paano ba natin, or how can we overcome, no, suffering as disciples or as followers of Christ? Naisip ko itong dalawang disciples, apostol ni Jesus, si James and John. Di ko maisip kung bakit nagkaroon sila ng ganong klaseng request kay Jesus, no? Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Bakit kaya? Naisip ko for quite some time, no? These two and the rest of the apostles were following Jesus. At narinig nila o napakinggan nila sa Jesus yung kanyang mga aral, yung kanyang mga turo, no? Especially about serving God, about serving others, and how to conduct themselves as followers of Christ. Kung paano sila dapat mamuhay bilang tagasunod kay Kristo. But unfortunately, sa puntong ito, ang nasa loob lang pala nila ay gusto silang umupo doon sa kanan at sa kaliwa ni Jesus, which are, no, parang tawagin na nating positions of power and influence, parang ganon, no? Bakit kaya? Naisip ko, siguro nga dahil naranasan o na-realize nila na dun sa mga aral ni Jesus, no, if they would follow those teachings of Christ, then hindi talaga masaya ang buhay, no? Because it always involves suffering. It always involves parang dying with the self. Kailangan mong maging hindi selfish para makapagbigay ka ng ganito, no? Ganitong pag-serve o ganitong buhay. At saka hindi para sa iyo lang, kundi para sa iba, para sa lahat. Kasi ganun yung paraan pag-serve sa Panginoon. Kaya parang naisip ko, baka ang request nila because of that awareness and realization that in the future, if they would really follow Christ, then hindi maiwasan ang paghihirap. And they thought, akala nila, when they have the position, when they have the power, hindi na sila maghihirap. Minsan ganon, no? Naisipan natin, siguro kung nagiging meron akong kapangyarihan, meron akong posisyon, siguro ang sarap ng buhay. Minsan sa amin, since I am handling 5 schools in our diocese as administrator, as president, sabi nung iba, wow, ang galing naman, Father, ang sarap ng buhay mo, ikaw yung presidente. Masarap nga ba? No? Masarap nga ba? Pumuti ang buhok ko dahil dyan sa trabahong yan, no? And bata pa naman ako, no?
Bata pa, relatively bata. Pero bakit ang ganyan? Kasi para sa atin, goes with the position, parang wow, ang sarap ng buhay. Siguro ganun yung iniisip ng Santiago at Juan, at ni Juan. When we have the position of power, then wala nang paghihirap. At anong sabi ni Jesus? No, that is not the way. Hindi ganyan ang buhay. Alalahanin nyo na yung mga naging pangulo, alam niyo yung mga tinuturing na pinuno ng mga hintil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. No? When they were expected to serve, anong nangyari? Sila na ngayon yung pinagsisilbihan. Because they have the power. Because they have the influence. Kaya ang sabi ni Jesus, hindi ganyan. Dapat hindi ganyan ang umiiral sa inyo. If you want to be great, then serve. If you want to be great, then serve. If you want to be powerful, then be humble. It's completely the other way around. Pero balik tayo. Paano nga ba natin maiwasan ang paghihirap doon sa pagsunod natin kay Jesus? Hindi naman talaga natin maiiwasan. Pero para sa akin, we just have to have this particular mindset. No? Mindset. At ano yun? Let us consider this, no, following Christ as a vocation. At hindi lang basta profession. Anong ibig sabihin yan? When we priest, consider our priesthood as our profession and not the vocation, delikado. Kasi sabi pa, pag profession, kasama doon yung ambisyon. Pinaghirapan mo ito para makamtan mo itong degree or particular na position. At pag hindi mo nasunod yung mga gusto mong abutin, then comes the frustration. However, if we take it as a vocation, following Christ as a vocation, meaning it is a calling from God to serve Him and to serve others, then kahit na nandun na paman yung paghihirap, suffering, sabi pa nga, sa pagmamahal, nandun man yung paghihirap, ngunit yun pa rin ay minamahal. Totoo naman siguro, minsan pag nahihirapan ako sa aking assignment, sabi ko, ay, gusto ko magpalipat sa parokya. Kasi doon sa amin, hindi ko naman sinasabi na pag sa parokya, light lang yung buhay. Doon sa amin, minsan, yung iba, pag nasa parokya, ay, ang gaan-gaan ng buhay, walang ka problema. No? Misa ka lang sa umaga, gala sa buong araw, uwi sa gabi. Minsan nga yung iba umaalis ang Monday, babalik ng Friday. Worst, may iba pang uwi ng Saturday. Ang sarap ng buhay. Halimbawa, samantalang pag nasa school, problema doon, problema dito, andun pa yung CHED, andun pa yung DepEd, andun pa yung TESTA, andun pa yung labor, and so on and so forth. No? Ay, problema. Kaya minsan naisip ko, gusto kong mag-relax. Daming hirap. But nahihirapan ako maybe because I did not appreciate my work, my position, or my ministry as a vocation. And treated it as just like any other profession. Kaya, yun yung dasal natin. Doon sa Salmo kanina, ang sabi, Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Yes, we pray for this love of Christ, this love of God, to be in us. Na para magkaroon tayo nitong uri ng pag-ibig, para makikita natin na ang buhay na sa pagsunod ng ating Panginoon, pagsunod kay Kristo, ay hindi pabigat o pahirap lang. Ngunit isang buhay na marangal kahit na merong paghihirap when it is spent serving God and serving
others. Kaya yun po yung ating dasal. At sana rin po ipagdasal natin yung ating mga kapatid na nagnanais mangulo, no, sa ating bansa, sa ating pamayanan. That truly they will realize that that position is not something, the fruit of the achievement of their position, of their ambition, but truly a vocation given to them by the Lord. Na pag-isipin nila, ito ay bokasyon, nandoon yung tamang paglilingkod sa mga tao. Kasi pag iniisip nila, ito ang ambisyon ko, natupad ko na ang aking ambisyon, nagiging mayor ako, nagiging ganito, then maybe that poses danger. Bakit? Baka pansarili lamang at hindi para sa benefit ng lahat. At delikado kasi imbis na magpawala sa hirap, baka magpapadagdag o magdadagdag lang yon ng hirap para sa lahat. Let us pray for them, no? That truly they will follow the Lord and embrace this kind of profession or this kind of opportunity as vocation coming from God. Let us all stand and